Matapos makarating sila sa bahay ng matanda ay agad nga rin naman niyang sinabi sa ating bida na sabihin na raw sa kanya na kung ano nga ba talaga ang silbi ng batong ito. Subalit makalipas ang ilang oras ay bigla na lang ngang nagulat ang matanda at nasabi na kung kaya niya ba raw talaga. Dahil sa narinig niya na para maging isa kailangang patatagin ang mga buto at katawan at lahat ng ito ay dapat bago mag-16 na taon. Agad rin naman siyang sinagot ng ating bida na kung saan sinabi niya rin kapag sinabi niya raw na kaya ito ng matanda ay magagawa niya ito. At kasabay rin naman siyang gumalang sa ating bida at nasabi niya na kung gayon nakatatandang kapatid mangyaring gabayan raw siya. At nasabi niya rin na magpapasailalim din raw siya sa ating bida habang buhay at tatandaan ang utang na ito. Sinagot naman siya ng ating bida na katatandang kapatid nagkakamali ka. At kasabay rin naman naglabas ito siya ng kanyang aura sa kamay at hinati ang dulo ng kahoy. Ayon nga rin naman sa kanya ang isang paraan ng pagsasanay ay sa pamamagitan ng paglampas sa mga limitasyon. Ang edad ay hindi dapat gamitin para humusga ang lakas ang mabisang paraan upang kilalanin ang malakas at mahina. Kaya naman rin ay nanlamig nga itong matanda na maglabas ng ating bida ng kanyang aura dahil sa isang raw itong inner core martial artist. Dagdag pa niya ang kanyang tibak ay pumuputol sa lahat ng parang mantikilya wala akong mga mata pero ngayon ay nakikita niya na. Kasabay rin naman siyang lumuhod sa ating bida na kung saan ay sinabi niya din na patawarin raw siya nito. At sinabi rin naman ng ating bida sa matanda na ang kakayahan raw nito sa ngayon ay hindi sapat para maging disipulo niya. Kaya naman ay maaari daw munang maging katulong niya ito. Na di rin naman pa nagpupumilit ang matanda at sinagot niya rin naman itong ating bida na naintindihan raw niya. Habang papaalis na itong ang ating bida ay naghabilan pa siya sa matanda na pagkalipas raw ng ilang araw ay hahanapin niya ito at tuturuan ng mga teknik upang matuto daw ito. Dagdag pa niya ang pagsunod sa kanya ay hindi mahirap kapag wala rin raw siya gawin lang ng matanda kung anong gusto nito. Kaya naman rin sumagot din naman itong matanda na nauunawaan niya raw ang mga salita ng kanyang master. Habang naglalakad siya nito ay bigla niya rin naman naiisip sapagkat raw ay hindi man lang niya pala naitanong ang pangalan ng matanda. Kaya naman ay nasabi niya na lang rin na sa susunod na lang daw. Matapos naman rin makauwi ng ating bida sa kanya tinutuluyan dito ay makikita din ang bato sa kanyang harapan at kasabay rin naman niya itong hinati. At sa pagkahati nga naman ng mga ito ay gumagawa nga siya ng isang formation array. At kasabay rin naman itong naghihiwalay bawat isa nito at napupunta sa gilid. Pagkatapos naman ay naglalabas na nga ng aura ang mga bato at tumataas habang unti-unti rin naman nabubuo ang gathering formation array. At dito rin naman ay masayang ngang napapangiti ang ating bida sapagkat sa tulong raw ng gathering formation array ay mas mapapabilis daw ang kanyang pagsasanay. Samantala sa kabilang banda habang may makikita rin naman tayong isang babae na katayo, at dito ay nagsaad nga naman rin itong si Sang Sang sa kanyang milady na kung saan ay sinabi niya na tapos na raw ang pulong, at napagpasyahan nilang kanselahin na ang kasal sa angkan ng Chenmo at ikaw. Ayon rin naman sa kanya na ang kinabukasan raw ng Yanjing City ay nasa kanyang mga kamay at walang makapagpapasya kundi siya lang, at nasaad niya rin naman kay Sang Sang na maghanda raw ito sapagkat pupunta daw sila sa Chai Sang kaagad. Subalit sinabihan rin naman siya ni Sang Sang na ang pag-alis daw sa angkan ng yan ay mapanganib, pero ayon rin naman sa kanyang milady na kung ang kalaban raw ay may pambihirang lakas hindi ba't may backup silang inner core martial artist, na sinagot rin naman siya ni Sang Sang ngunit kung tutulong ba siya sa panahong yun malamang alam na niya ang pagkakansela ng kasal, subalit iginiit naman rin sinabi ng milady kay Sang Sang dahil basta't mahanap raw nila siya tumulong man siya o hindi siya ang magpapasya. Balik rin naman sa ating bida at dito nga ay makikita din natin ang kapal ng enerhiya na pumapalibot nito sa himpapawid na kumikislap pa. Habang patuloy pa din itong ang ating bida sa kanyang pagkukultivate makikita rin naman ang pagpasok ng mga enerhiya sa kanya. At kasabay rin naman ang kanyang paggising habang naisip niya din na ang unang antas ng chi refining raw ay agad naglabas ng kaunting chi. At nadagdag niya rin naman naisip sapagkat daw sa paggamit ng chi gathering array naabot niya na agad ang chi refining ng mas maaga sa hindi inaasahan. At sa ganitong bilis sa loob ng 10 araw baka maabot niya na ang pangalawang antas ng chi refining realm ang chi blade. Pagkatapos ay bumalik nga siya ulit sa kanya nitong pagkukultivate at dapat rin raw siyang magsikap ng husto upang mapatibay pa ang kanya nitong pundasyon.
At matapos rin ang mga ilang araw dito ay makikita nga rin natin ito ang ating bida sa na pumapasok sa paaralan. At habang nagbabasa siya nito ay kasabay rin naman tumawag sa kanya si Yao Yao. Dito ay agad rin naman niyang sinagot ang tawag at sinabi kay Yao Yao na kung bakit raw ito tumawag ng maagang maaga at kung may masamang nangyari ba. Ayon rin naman kay Yao Yao hindi naman ngayon lang kasi ang pagbubukas ng kanilang restaurant. At sinasabihan raw siya ng kanyang mga magulang na anyayahan ang ilang kaklase para ilibring silang kumain. At nasabi niya rin naman habang namumula mga pangkaraniwang sangkap lang ang ginamit dito. Kaya hindi niya inimbita sina Xing Yuanhao o Keiyu pumunta lang raw ito ang ating bida. Ayon rin naman sa ating bida sige pupunta raw siya. At matapos rin ang ilang mga sandali dito ay makikita din naman ang karatulang restaurant nila Yao Yao. Habang nakarating na rin naman ito ang ating bida at sa pagsalubong din naman ni Yao Yao sa kanya ay nasabi niya rin naman na ito na lang raw ang kanilang hinihintay. Matapos makapasok sila sa loob ay agad rin naman napansin ng ina ni Yao Yao ito ang ating bida dahil sa ito raw pala si Chen Mu. At kasabay rin naman nagpapakilala ito ang ating bida na may paggalang sa ina ni Yao Yao. Ayon nga rin naman sa ina ni Yao Yao ay ang galing raw nitong magsalita kaya pala daw laging nababanggit ito ni Yao Yao sa kanya. Kaya naman rin ay nahihiya na lang din itong si Yao Yao na papasabi sa kanyang ina na bilasan na lang raw nito sa pagluluto dahil nagugutom na ang mga kaklase niya. Dito ay naisip rin naman ang ating bida na kung saan ay balak niya sanang magbigay ng pulang sobre pagkatapos batiin si Yao Yao. Subalit nasabi na lang din niya na kung kay Yao Yao niya ito ibibigay tiyak na tatanggihan niya ito. Kaya naman ay iiwan niya na lang raw ng palihim. Pagkatapos rin naman ay dinala na nga ni Yao Yao ito ang ating bida sa kanilang mga kaklase. Gayunpaman ay may hindi naman dito natuwa sa ating bida na pagdidikit kay Yao Yao. Ika nga naman sa isip rito ni Zhou Hao na ang walang kwenta raw na ating bida ay nang ahas pa daw talagang lapitan si Yao Yao. Saad nga rin naman ni Zhang Gang sa ating bida na dito na raw ito maupo sa kanyang tabi, habang sinasabihan rin naman sila ni Yao Yao na mag-usap raw muna ang mga ito dahil titingnan niya kung handa na ang pagkain. Saad nga rin naman ni Wang Lei na kay Yao Yao na dito raw ito umupa sa tabi nila mamaya, na sinagot naman rin siya ni Yao Yao sige sandali lang, subalit umipal naman rin ito si Zhang Gang na ang sabi na dito na lang raw ito umupo si Yao Yao dahil lilipat na lang daw siya ng upuan, na tinugunan rin naman agad ni Yao Yao na may pamumula na sige. At dahil dito pabulong niya nga rin naman sinabi sa ating bida na may utang raw sa kanya ito, na sinagot rin naman siya ng ating bida na hindi niya daw kailangan ng ganyang pabor, gayunpaman hindi rin naman nagustuhan ng tatlong ito na tila ba ay nagpapahiwatig na sa kanila lang si Yao Yao kaya naman ay nag-init nga ang mga ulo nila. Subalit bigla rin naman nagtinginan itong dalawa na tila ba may mga binabalak, at kasabay ngang nagsalita rin naman itong kasamahan ni Zhou Hao at inihayag niya na Zhou Hao anong regalo ang dala mo para sa pagbubukas ng restaurant. Na sinagot niya rin naman ito na yung punong swerte sa entrada regalo ko yun at kasabay rin niyang itinanong sa ating bida, na kung hindi naman raw siguro pumunta ito nang walang dala, di ba? At pinanglalandakan niya rin sinabi sa ating bida na kung magkano ba raw ang ibinigay nito $10, $20. Kaya naman rin ay nagtawanan nga sila nito sa harapan na pinapahiya ang ating bida. Saad nga rin naman ni Zhang Gang at nasabi niya rin sa ating bida na kung may sasabihin ba raw ito dapat. Kaya naman rin ay hindi na lang pa ito pinansin ng ating bida kundi manahimik na lang rin sapagkat walang kaalam-alam ang mga ito na kung magkano nga ba ang ibinigay ng ating bida sa restaurant nila Yao Yao. Subalit ipinagtanggol rin naman ito ni Yao Yao ang ating bida ikanya nga na gusto niya lang masaya ang mga kaklase at nagpapasalamat rin raw siya sa mga may dalang regalo at sa mga dumalo kahit walang regalo. Kaya naman daw itigil na nila dito ito ngayon. Kaya naman rin ay ikinainis na lang din ng grupo nila Wang Lei sapagkat raw ay nagtatago lang daw ito ang ating bida sa likod ng babae talaga ay isa daw itong basura. Nasaad nga rin naman ng ating bida kay Zhou Hao na kalmado lang na kung inaasar ba raw siya nito kung akala niya na madali siyang maasar ay nagkakamali raw ito. Subalit iginiit naman rin ni Zhou Hao sa ating bida na kung saan ay sinabi niya rin na bakit niya naman aasarin ang isang basurang tulad mo. Dito ay nagalit nga rin itong si Yao Yao at sinabihan itong si Zhou Hao na itigil niya na raw ito dahil kung ganito pa rin ang trato sa mga kaklase niya kunin niya na lang daw ang regalo at umalis ito.
Nakinatigil na rin naman ito ni Zhou Hao sapagkat ayaw niya magalit itong si Yao Yao at nasabi niya rin na titigil na raw siya. Subalit bigla naman rin siya naging seryoso at naiisip na kapag raw nasa kamay niya na si Yao Yao ay titingnan na lang daw nila na kung may magagawa pa ito. Habang nakatingin rin naman ito ang ating bida sa kanya ay naging seryoso din siya nito at naisip dahil kung mangangahas raw itong magplano ng masama si Zhou Hao kay Yao Yao ay baka bigla na lang daw itong babulag na walang kaingay-ingay. Habang naglalabas na rin dito ang ating bida ng kanyang aura. Subalit bigla naman rin dito dumating ang ina ni Yao Yao na may hawak na isang red packet at naitanong sa lahat na kung sino ba raw sa kanila ang nagbigay nito. Saad nga rin naman ni Yao Yao sa kanya na titingnan niya raw ito. At nang mahawakan nga naman ito ni Yao Yao mga nagugulat na lang sila nang makita ang laman ng limpak-limpak na pera. Kaya naman ay nang lumaw na lang din itong tatlo nang malaman rin nila na isang red packet ito. Dito ay agad naman rin na itanong ni Yao Yao sa ating bida na kung sa kanya ba raw ang red packet na ito. Dahil rin naman dito ay nahinto nga ang pagkakast ni Chen Mu na kanyang gagawin niya sana na pang-atake kay Zhou Hao. At napapakamot na lang rin sa kanyang ulo at nasabi kay Yao Yao na isa lang raw itong maliit na regalo niya. Subalit nasabi rin naman ng ina ni Yao Yao na hindi raw nila ito matatanggap kaya naman ay sinasabihan niya nga itong si Yao Yao na ibalik daw agad ito sa ating bida. Nasinang-ayonan rin naman dito ito ni Yao Yao. Kaya naman ay lumapit nga ito si Yao Yao sa ating bida at inaabot ang red packet pabalik at sinabi niya rin na susundin niya daw nito ang kanyang ina. Nasinagot naman din siya ng ating bida na susundin niya raw ang ina ni Yao Yao. At pagkatapos maiabot kay Chen Mu ang red packet ay agad rin naman nasabi ng kanyang ina nito na pwede na raw silang kumain. Subalit nang asar pa nga itong si Zhang Gang kay Wang Lei at sinabi niya na sino ba raw ang nagsabing walang regalo si Chen Mu. Kaya naman din ay nagkukunwari na lang ang mga ito na walang alam. Subalit hindi naman rin ito nagustuhan ni Zhou Hao sa dahilan pa nanginginig ito sa galit dahil sa sinadya raw talaga ng ating bida ang mga ito. At naiisip niya rin na abangan lang raw ng ating bida ang nangyayari mamaya. Kasabay rin naman ang kanyang pagtayo nito at nagsaad na ituloy lang raw ng mga ito ang pagkain dahil sa pupunta daw muna siya sa banyo. Habang papalayo rin si Zhou Hao ay nagbulong-bulungan pa nga itong tatlo sapagkat raw ay hindi daw kinaya ni Zhou Hao ang kahihiyan kaya naman raw ay umatras siya nito. Subalit gayong paman ay alam naman rin ito ng ating bida na kung ano ang gagawin ni Zhou Hao dahil sa magtatawag raw ito ng mga tao. Upang manggulo at matanggal ang kahihiyan nito at nasabi rin ng ating bida na isa din daw itong tanga. At gaya ng inaasahan ng ating bida ay may kung sino ngang tinatawagan itong si Zhou Hao. Habang sarap na kumakain ang lahat ay nasabi nga naman nila na kung pwede bang araw-araw silang pumunta dito upang makakain sila ng libre. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang masasayang pagkain ay may mga isang di kilalang naman mga dumating at hinahanap ng mga ito na kung sino raw ang may-ari ng restaurant na ito. At nang makita naman rin ito ni Zhou Hao ay napapangiti nga siya na tila ay ang mga ito mga kasamahan niya. Agad naman rin lumapit si Yao Yao at sinabi sa kanila na hindi pa raw sila tumatanggap ng mga customer sa ngayon kaya naman daw ay baka pwede na lang ang mga ito pumunta sa ibang restaurant. Gayong paman ay hindi naman nakinig ang mga ito bagkus ay inilapit pa nila ang kanilang gwapong pagmumukha at sinabi na may maganda din pala raw na babae dito. At sinabi rin ng kanilang boss na kalbo ay lumapit raw si Yao Yao sa kanya at makipag-usap. At bigla rin naman sumingit rito ang ina ni Yao Yao at sinabihan ang mga ito na kung sino ba raw ang mga ito. Nakinalingan naman nila at nasabi rin ng kanilang boss na kung narito ba ang may-ari. Nasinagot rin naman siya ng ina ni Yao Yao na siya raw ang may-ari at ano rin daw ang mga pakay ng mga ito. Kaya naman ay napapatawa nga itong boss at sinabi niya sa dalawang niyang kasamahan na sabihin raw nila na kung ano talaga ang pakay nila dito. At dito ay sinaad nga ng kanyang kasamahan na hindi daw nila ba alam na kung sino ang boss sa kalye na ito sapagkat ang kalye raw na ito ay sakop ng kanilang boss at naiintindihan ba raw ba nila. At nasabi rin naman ng boss sa kanila na natutuwa pa sa kanyang pinaggagawa dahil sa kung gusto ninyong magnegosyo sa kalye na ito ay kailangan ninyong sumunod sa kanyang mga patakaran. Sambit rin nga rin naman ng ama ni Yao Yao na kung ano ba raw ang ibig sabihin ng mga ito.
Saad nga rin naman ng boss sapagkat ang gusto niya lang naman daw ay magbibigay sila nito sa kanyang ng 100,000 kada taon at wala nang magiging problema pa ito sa kanila. Kaya naman rin ay napapasigaw na lang nga itong ina ni Yao Yao sapagkat ang hinihingi daw ng mga ito ay pagnanakaw na. At binuksan rin raw nila ang restaurant na ito ayon sa batas. At ayon nga ulit sa boss na kung ayaw ba raw talaga ninyong magbayad. Nakinagalit naman rin ang ina ni Yao Yao at saad nga din ng ama ni Yao Yao hindi naman sa ayaw raw nila na magbayad. Subalit sobra-sobra lang ang halaga ang mga hinihingi ng mga ito kaya naman raw ay hindi nila ito kayang maibigay. Kaya naman rin ay nanlilisik nga ang mga mata nitong boss at nasabi sa kanila na tigilan raw siya ng mga ito sa mga kalokohan. At itatanong niya daw ulit na kung magbabayad ba ang mga ito o hindi. At dahil sa hindi na ito mapigilan ng ina ni Yao Yao ay nagsisigaw na nga ito at nagsabi na managinip na lang daw ang mga ito. At nasabi niya rin kayo nagteteping ba kayo ng pelikula? At dahil rin sa hindi ito nagustuhan ng boss ay nagngingit-ngit nga ito sa galit at sinabi sa kanyang kasamahan sa likuran na tawagin raw ang lahat ng tao nila at papuntahin dito. Na agad rin naman ito sinunod ng nasa kanyang likuran. Kaya naman rin ay nang maramdaman na ng tatlo na pabigat na ng pabigat ng sitwasyon ay agad nga ang mga ito nagsitayo at nagsabi kay Yao Yao na sinabi raw ng kanilang ama na umuwi sila ng mas maaga. At dahil sa alam naman talaga ni Yao Yao na kung bakit na ang mga ito aalis sapagkat natatakot ang mga ito na madamay pa. Kaya naman rin ay sinabihan na lang din sila ni Yao Yao na mag-iingat na lang raw ang mga ito sa daan. Gayong paman ay may bigla-bigla naman rin ditong sumigaw. Na ito nga ay si Zhou Hao at dahil rin sa ito na ang pagkakataon ni Zhou Hao na magpasikat kay Yao Yao kaya naman ay isinigaw niya nga sa mga kaklase niya na mga duwag. Sapagkat raw ang pamilya ni Yao Yao ay may problema tapos tatakas lang kayo agad at nasabi niya rin sa lahat na huwag niyo sabihin kan inuman na hindi siya kilala ng mga ito. Kaya naman rin ay napalingon nga din ito si Yao Yao at nabanggit ang pangalan ni Zhou Hao. Dito ay agad rin naman ito nilapitan ni Zhou Hao si Yao Yao at sinabi na kilala niya daw ang mga ito kaya naman daw ay kakausapin niya lang sila. At nasabi niya rin kay Yao Yao na hindi nila kayo sasaktan. Na kinapapasalamat naman rin ito ni Yao Yao sa kabutihang loob ni Zhou Hao. Subalit na idagdag niya nga rin sinabi at pinaparinggan ito ang ating bida sapagkat raw ay hindi raw siya tulad ng iba dyan na kapag bigay lang ng red packet ay nagtatago na. Subalit nagpintig naman rito ang tinga ng ating bida at unting-yuting naglalabas ng kanyang aura at sinabihan itong si Zhou Hao na kung magsasalita pa raw ito ng isang beses ay bubugbugin niya daw ito. At kasabay rin nun ay bigla na lang nga silang nanlamig nang maramdaman nila ang kakaibang sa likuran nila. Dahil pala sa nakikita nila sa ating bida ay sumiklab na nga ang kanyang aura nito at ang nasabi na lang rin naman ng boss sapagkat raw ang presensya raw ng ating bida ay sobrang napakalakas.